9:15 AM na sa paaralan. Nagmamadali si Von sa hallway. Kasabay ang ilan sa kanyang mga kaklase pabalik sa kanilang silid-aralan. Nasa bulsa ang kanyang wallet na may lamang pera. Pera para sa bibilhing material sa kanilang ESP project. Tara, bilis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Bailon ang wallet, habang si Von naman ay nagmamadaling umakyat papunta sa kanilang silid-aralan. Mukhang maraming lamang pera, kaya pinulot ni Bailon ang wallet ni Von. Ikutin mo ang wallet ni Bon at ibalik sa kanya. Mukhang may paggagastos siya na proyekto. Huwag mo nang ibalik. Pulutin mo, tapos umalis ka na. Gamitin mo ang pera para sa gusto mo. Bumili ka ng pagkain, Robux o kahit anong trip mo. Wala naman makakaalam. Nag-isip si Bailon. Ginamit niya ang isip upang alamin kung ano ang tama o mali. Naalala niya na ang pera ay hindi kanya at baka malagot si Von kung mawala ito. Sa huli, ginamit niya ang kanyang kilos loob upang malayang pumili. Hindi ng madali, kundi ng tama. Ma'am, napulot ko po ng wallet ni Von sa hallway. Baka hinahanap niya na po ito. Ay, mabuti ka namang bata. Salamat at dinala mo ito. Alam mo ba na bihira na lang ngayon ang mga tapat na estudyante? Ipagpatuloy mo yan, anak. Sa kwento, nakita natin na pinulot ni Bailon ang wallet na nahulog ni Bon. Isang sitwasyong nagbigay sa kanya na pumili ng isang desisyon sa gitna ng tukso at panunukso ng anghel at demonyo. Ginamit niya ang isip para alamin kung ano ang tama, na ang wallet ay hindi kanya at kailangan ito ni Bon para sa isang proyekto. Matapos niyang mag-isip, ginamit niya ang kilos loob upang malayang piliin ang mabuti at ito ang ibalik sa may-ari ang pitaka. Mula sa aklat ni Lucas, Kabanata 16, talata 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ipinapakita ng Bible verse na ito na ang katapatan sa maliit na pagkakataon ay mahalaga dahil ang pagiging isang matapat na tao ay gumagalang sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Sa huli, ang katapatan ay mahalaga dahil ito ang nagpapatibay sa bawat relasyon na mayroon tayo sa ating kapwa-tao.